Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maya-maya po ay meron po tayong makakapanayam. Samantala, paraanin muna po natin ang ating mga balita. Inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 6.793 trillion pesos budget para sa 2026. Nakasentro ang budget proposal sa pagpapaunlad ng ekonomiya at pagpapaganda ng buhay ng mga Pilipino. Ani Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, mahalaga para kay Pangulong Marcos Jr. na iangkop ang 2026 budget sa bisyon ng kaniyang administrasyon tungo sa mas progresibo at mas inklusibong Pilipinas. Sa layuning mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at pag-aani ng pamumuhay ng mga Pilipino, inaprubahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang 6.793 trillion pesos proposed budget para sa susunod na taon. Sa ginanap na cabinet meeting sa Malacanang kaninang umaga, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na sisiguruhin na ang 2026 budget ay hindi lamang pang economic growth, kundi maiangat ang buhay ng bawat Pilipino at ang susunod na mga henerasyon. Sa ilalim ng Marcos administration, mahalaga ang kapakanan ng bawat isa at ang kinabukasan ng taong bayan tungo sa mas progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Si Residential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binigyan din ni Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin ang kahalagahan ng indigenous energy sources sa pagprotekta sa bansa pagdating sa global fluctuation ng mga fuel price. Paliwanag ni Secretary Garin ang pagdedepende sa local sources tulad ng malampaya, lalo na sa paglikha ng elektrisidad ang magpapatatag sa energy costs. Kahit maggera man kung saan-saan na part ng mundo, safe tayo, maproprotektasyon na natin kasi atin yon. And the prices will maintain. We can maintain. Kung magtatagumpay, ani Garin, maaari nang magbigay kontribusyon sa power ang mga bagong well sa katapusan ng taong 2026. Nagpasalamat si Garin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pasya nitong palawigin ang Malampaya Service Contract hanggang taong 2037 upang tiyakin ang energy future ng bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Okay po. At sa puntong ito ay tayo muna ay magpapapasok ng ating panayam at nabalitaan nga natin itong update na ito pong si Julie Dondon Patidongan ay naghain na po ng complaint affidavit sa NAPOLCOM para po doon sa mga pulis
nasangkot sa pagkawala nitong mga sabongero. At makakasama po natin sa programa ngayong hapon si Attorney Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng National Police Commission o NAPOLCOM. Magandang araw po, Attorney Calinisan. Magandang hapon po, ma'am, at sa lahat po ng ating tagapakinig ngayong araw. Maraming salamat po at kami po ay pinaunlakan po ninyo sa ating programa. Ngayon, hingi lang po kami ng update, sir. Yun nga po, nabalitaan po namin na naghahain na po ng complaint affidavit itong si Julie Dondon Patidongan sa umanay mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Na-review na po ba ito ng NAPOLCOM, sir? Una ho sa lahat, no, medyo mahina ho yung audio natin, hindi ho natin marinig. Okay. So baka ho pwede pa-adjust, but I'm assuming the question is updates on Patidongan. Yung po complaint po niya was filed with the NAPOLCOM the other day. Ito po ngayon na in-evaluate na po ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o ang ating IMIS. Kahapon po nagpadala po ng summons ang ating IMIS dun po sa 12 po na active PNP members. At ine-expect po natin na sila po sasagot po sa ating pong summons. Okay. So napadala na po pala ng summons. Pero yung kabuang bilang ayon sa aming monitoring po, attorney, kung okay na po ang aking audio, if you can hear me po. Base po doon sa bilang 12 active pero di ba po ang total na bilang ay 18, tama po ba? Tama po yun. 18 po ang pinangalanan ni Totoy dun po sa kanyang complaint affidavit. Ngunit po nung aming himay po yung kanyang complaint, 12 po doon ang active, 6 po doon ang dismissed from the government service. So, dahil po sa yung pong 6 po ay dismissed, wala pong jurisdiction ang National Police Commission dun po sa 6 po na yon. Sa 12 lang po kami may jurisdiction. Okay. Pero doon po sa 6 na yon, mahe-held accountable naman po sila, hindi lamang po sa hawak na ng NAPOLCOM, sa ibang paraan na po sila mapoproseso or paano po ba iyon, sir? So una, kailangan natin i-distinguish, no? Dalawa po ang klaseng kaso na pwedeng i-file dito. Una po ang kasong kriminal, kung saan yun po ang pinamamahalaan ng Department of Justice po natin. Okay. Yung pong pangalawang klaseng kaso, ito po yung kasong administratibo, kung saan ito po yung pinanghahawakan po ng National Police Commission. Okay. So meron pong posibleng mga criminal cases na i-file dun po sa ilang po mga respondents, pero bahala na po ang DOJ dito. Kung meron man kaming makitang ebidensya na maaari namin i-share po sa DOJ, gagawin po natin ito. Okay. Kung meron pa pong kailangan pang ikaso pa, kung kinakailangan, handa naman po ang NAPOLCOM na mag-file din po ng kaukulang mga criminal cases kung kinakailangan po. Okay, ganun po pala, no, magkaiba yung criminal case sa Department of Justice o DOJ and then yung administrative case ay sa NAPOLCOM. Ngayon po, attorney, doon po sa yung merong kayong jurisdiction, doon sa 12 po na yon, paano po ba natin pinoproseso yung reklamo dito po sa mga ito? Gaya nga po nung nasabi natin, in-evaluate na ho ng IMIS, papasagutin ho natin po yung mga respondents dito. Meron po silang 5 araw para sumagot dun po sa complaint po na final ni Dondon. Okay. After which, kung sumagot po sila, edi well and good, yun po ang tama. Ma-check po natin yung po kanilang sagot dun po sa complaint. Kung kailangan pa pong umusad, baka po i-recommend ng IMIS po yung filing of formal charges. Pwede rin naman pong ma-dismiss na po yung kaso karaka-raka. Assuming po mag-file ng formal charge, magkakaroon pa po ng summary hearing kung saan papatawag din po yung pong mga respondents, papasagutin pa at magkakaroon po ng iba't ibang hearing pa po tungkol dito kung saan mailalakad po nung mga respondents yung kanilang posisyon, mabibigay po nila yung magkakaroon po sila talaga ng due process na mahalaga po dito sa National Police Commission. From there, ito po didinggin na ng Commission and Bank kung saan kami po nasa NAPOLCOM ang siyang hahatol po sa kasong ito. At ang buong proseso pong ito, ang ating pong matapang na pananalita, itatapusin ho natin ito mula sa filing ng complaint hanggang sa paglabas ng desisyon
ng 6 na pong araw. Ayun, 60 days o more or less mga 2 months po, ano? Opo. Opo. At Tama dun po sa... yun. Okay, sir. Dun sa admin case po, sir, ano po yung mga posibleng sanctions or punishment po? Kung grave misconduct po pinag-uusapan, kung grave offenses, ang middle penalty po niya demotion. Pero kung may mga mitigating circumstance, meaning po pampababa ng penalty, ito po suspension. Pero kapag may aggravating, pwede po maging dismissal from the police service. Kung multiple counts naman po, dismissal po ang kinaharap ng mga respondents po dito kung sakasakali. Okay. Dun po sa demotion, sir, syempre meron pong pagbabantay na mangyayari or monitoring sakali po? Kasi may record na po. If ever, ano po? Siyempre naman po, wala naman pong talong ho doon. Lahat naman po minomonitor po na yung po lahat ng mga kaso. In fact, kaya nga ako natin alam na yung pong 6 po na kinasuhan din ni Dondon, wala pong, may mga kaso ho at na-dismiss na ho sila. Kaya wala na ho tayong jurisdiction sa kanila. Okay, ayun. Attorney, paano po natin matitiyak? O meron po ba tayong mga measures para matiyak po na dadaan po ito sa due process? Kasi, di ba po mga pulis din po yung mag-check sa kanila. So, paano po ito, sir? Una, hindi ho kami pulis. Okay. Kami po ang pulis ng pulis. Oh, yun. So, opo. So, siguro po, kasama na ho kayo sa dapat ko pong kwentuhan. Yes, Para go ahead, kung sir. gaya ng Gusto ibang- po namin yan Opo. para ipaglaban natin yung... Siyempre, gusto natin mapush yung walang misinformation, disinformation. Sir, go ahead. Opo. So, ang sisti po, sa Article 16, Section 6, sabi po doon, ang pulis ng pulis National Police Commission. Siya po ang may administration and control over the Philippine National Police. If I may quote verbatim, there shall be one police force, national in scope and in character, to be administered and controlled by a National Police Commission. So from there po, nakalagay rin po sa batas, yung pong mga kapangyarihan ng NAPOLCOM. Kasama po doon ang paghahataw ng disciplinary sanctions sa mga abusadong pulis. So, among many others na kapangyarihan po ng NAPOLCOM. Actually, ang NAPOLCOM po, very powerful. Mula po sa recruitment ng pulis hanggang sa benepisyo kapag siya ay nag-retire o kapag siya ay pumipension na. To include policies, to include promotions, to include disciplinary sanctions. Yun po ang kapangyarihan ng NAPOLCOM. Ang problema lang po, for the past decades, hindi po alam ng tao yung pong opisinang ito. Zero awareness level. Kaya nga po, kapag meron pong kaso ng pang-aabuso, totoo lang, pwedeng nyo pong i-file sa NAPOLCOM ito. Ang nangyayari ho kasi, yung ordinaryong tao, kung saan-saan pa pumupunta, minsan iba sa IAS, iba sa PNP, iba sa mayor, iba sa pleb. Pero, though they are always very good options as well, at sila rin po disciplinary authorities. Sa batas po, ang pinaka-pulis ng pulis ay ang NAPOLCOM. Kaya po maganda po yung pagpa-file ho dito ni alias Totoy Kasi kung sa iba siya nag-file, yung pong appeal, aakit pa rin sa amin So kahit saan pa mag-decide, mag-a-appeal lang din sa NAPOLCOM, might as well, dito mo na i-file. Diretso so na. yun nga po yung nangyari dito, kaya mas mabilis po talaga ang proseso. Ayun, okay. So maraming salamat. Very good information po sa atin yan, Kasi yun nga po, low awareness pero mabuti na lamang po at dito kasama sa programa natin ay ma-emphasize o mabigyan din po yung role ng NAPOLCOM as a disciplinary authority. Ayan, pulis ng pulis. Ayan, so makakatiyak tayo na meron naman pala nagbabalanse, para maiwasan yung pang-aabuso and at the same time, syempre, mapangalagaan din po yung iba pang dun sa part naman ng mga pulis, yung benefits, parang lang to both promotion and sanction, benefits, and syempre, yung iba pa pong mga kailangan gawin. Sige po, sir, eto na lang, last na lang po ang inyo pong mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa programang Ang Pilipinas Ngayon ng Radyo Pilipinas World Service. Siguro ho, ang unang panawagan ko sa ating kapulisan. Ito po isang kaganapan na ramdam natin sa ating institusyon, pero ako'y naniniwala pa rin na ang ating police force very professional. We will still promote your moral and welfare. Do not worry about that.
Sa taong bayan po, ito po ay siguro isang pagkakataon na nakikita kung ano po ang role ng NAPOLCOM sa kasaysayan ng Pilipinas. So kung meron pong instances ng pang-aabuso, huwag po kayo mag-atubili na lumapit po sa NAPOLCOM. Kami po hindi pulis. Kami po ay pulis ng pulis. So pwede po kayo magsumbong ho dito. Hindi nyo kailangan ng abogado. Lapit lang po kayo. Kami po ay nasa Quezon Avenue, Corner EDSA. Lahat din po ng rehiyon at probinsya ay may NAPOLCOM. So kung meron po kayong concern, huwag po kayong magdalawang isip. Meron pong hustisya sa National Police Commission. Ayun. Maraming salamat po, Attorney Kalinisan. Maraming salamat po. Okay, yan po si Attorney Rafael Vicente Kalinisan, ang Vice Chairperson at Executive Officer ng National Police Commission o NAPOLCOM. Napakinggan po ninyo ang ating update dito nga po sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Okay po, at sa pagpapatuloy po ng ating balitaan dito sa palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon, matatag na suporta ng mga Pilipino patuloy na tinatamasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Patuloy na tinatamasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na suporta ng mga Pilipino base sa pinakahuling survey ng social weather stations kung saan umakyat sa 48% para sa buwan ng Hunyo mula sa 38% noong Mayo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na nangangahulugan ito ng lumalagong pagkilala ng publiko sa mga effort at accomplishment ng administrasyon. Ito ayon sa opisyal ay kahit pa sa gitna ng mga ingay politika at mga tangka na baliwalain ang mga ginagawa ng gobyerno. Ayon kay Jose Castro, malinaw na kinikilala ng mga Pilipino ang mga inisyatibo at programa ng pamahalaan na layong iangat ang buhay ng mga Pilipino. Kaugnay nito, tiniyak na opisyal na hindi pa rin magpapakakampante ang pamahalaan at ang mga figurang ito ay hindi kailanman makakaapekto sa commitment ni Pangulo Marcos na paglingkuran ang bansa. Pero tulad po na sinabi natin, masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, uulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Malacanang na nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaugnay ng isyu sa pagkakaroon nito ng Maltese citizenship. Paliwanag ni Castro, alam ng Pangulo ang dual citizenship status ni Teodoro at matagal na itong naresolba. Ang makakasagot po ng motibo na yan ay tanging sa Secretary Gibo Teodoro. Ang masasabi lamang po natin ngayon, the President gives the confidence to Secretary Gibo. Secretary Gibo still enjoys the trust and confidence of the President. Alam po, kasi nasa records naman po yan. Even the COMELEC, pati po yung Commission on Appointments, alam po nila to. Una nang tiniyak ng Department of National Defense na legal nang isinuko ni Teodoro ang kanyang Maltese citizenship noong taong 2021 bago ito magbalik sa pagseserbisyo sa publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pilipinas, malaki ang potensyal na makaalis sa pagiging middle-income country at umangat bilang high-income economy. Si Melanie Valdez Reyes sa report.
May pag-asa ang Pilipinas na makaalis sa pagiging middle-income country at maging isang high-income economy sa loob ng susunod na 25 taon kung mapapanatili nito ang 6.8% na taunang paglago ng ekonomiya. Sa isinagawang briefing, sinabi ni Gonzalo Varela, lead economist ng World Bank, na posibleng maabot ang target na paglago kung maisa sa katuparan ang malawakang reforma sa infrastruktura, human capital, pamamahala sa pagpapalawak ng private capital. Dagdag pa niya, kung susundin ang naturang senaryo, mailalapit na ang Pilipinas sa kasalukuyang threshold ng high income status. Bagamat ito ay nagbabago depende sa pandaigdigang ekonomiya at iba pang salik. Ang ulat ay bahagi ng patuloy na pagsusuri ng World Bank sa mga pangmatagalang reforma na kinakailangan upang masiguro ang inclusive growth sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 100% resolution rate ng Maritime Industry Authority o Marina sa mga reklamo sa Citizens Complaint Center na panatili. May report si Lawrence Tanhoco. Napanatili ng Maritime Industry Authority o Marina ang 100% resolution rate sa mga reklamo mula sa 888 Citizens Complaint Center. Ayon sa pinakahuling ulat, bukod dito, nakapagtala rin ang ahensya ng 87.8% compliance rate na nangangahulugang karamihan sa mga reklamo ay naaksyonan sa loob ng 72 hours. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, patunay ito ng kailang pagtupad sa mabilis na at makataong serbisyo. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas epektibo at people-centered ang lahat ng ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagbabala ang Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRIMC sa publiko hinggil sa posibleng pagbagsak ng rocket debris mula sa China. Pinag-iingat ngayon lalo na ang mga mangingisda at seafarers. Just to issue the necessary notice to airmen or to our seafarers, no, na meron pong ganap dito sa area na ito at mag-ingat po dahil may potential risk po itong pagbagsak sa mga ships, sa mga fishing boats and other vessels na maaring tamaan itong mga debris na ito. Batay sa memorandum na nilagdaan ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary ASEC Cesar Idio, ilulunsad ng China ang rocket sa pagitan ng July 15 hanggang July 17. Posibleng bumagsak ang rocket debris sa 33 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, 88 nautical miles mula sa Cabra Island, Occidental Mindoro, 51 nautical miles mula sa Recto Bank at 180 nautical miles mula sa Busuanga, Palawan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga pangamba sa Konektadong Pinoy Bill, pinawin ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Si Marian Bastasa sa balita. Binigyang linaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang ilang agam-agam kaugnay ng itinutulak na Konektadong Pinoy Bill. Sa isang pahayag, iniiti DICT Secretary Henry Aguda na hindi layunin ng panukala na pahinain ng regulasyon kundi pabilisin ang paghahatid ng internet services lalo sa mga liblib na lugar sa bansa. Alinsunod na nito sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinatiyaking maayos, mabilis at mas ligtas ang internet para sa lahat. Ayon pa sa kalihim, mananatiling protektado pa rin ang bansa laban sa dayuhang kontrol at hindi basta makakapasok ang mga banyagang kumpanya nang walang masusing security checks. Nilinaw rin ng DICT na walang grace period sa cybersecurity at hindi papayagang mag-operate ang sinumang provider kung hindi pasado sa mga pangunahing seguridad. Nananatili naman anyang bukas ang ahensya sa mga konsultasyon at mungkahi pa rin mula sa publiko habang binubuo ang implementing rules nito. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Manila Solon nagpahayag ng suporta sa charter change. Si Kathleen Forbes sa balita. Inihayag ni Manila Representative Benny Abante na suportado niya ang charter change sa Chacha kasunod ng paghahain ng resolution of both houses number 1 ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Ani Abante matagal na niya sinusuportahan ng pag-amyenda sa saligang batas mula pa noong siya ay konsehal ng Maynila noong 1992 sa ilalim ng Ramos Administration. Bilanggit din ni Abante na mahalagang unahin ang mga economic provisions ngunit bukas din siya sa posibilidad na talakayin ang political amendments gaya ng panukalang gawing regional ang pagtakbo ng mga senador katulad sa sistema sa Estados Unidos. Batay sa panukali ni Garbin, ang aamyandahan ay ang Articles 12, 14 at 16 na pawang economic provisions at ang Article 1 on national territory para igiit ang ating exclusive economic zone at iba pang teritoryong sakop salig sa UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Gayunman ani Abante upang maisakatuparan ng Chacha ay dapat na simula ng pagtalakay nito sa pagsisimula pa lamang ng 20th Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagkakaroon ng Senate inquiry upang imbestigahan ang pagkalulong ng maraming kabataan sa online gambling isinusulong sa Senado. Narito si Nympha Asuncion. Itinutulak ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng Senate inquiry para masiyasat ang pagkalulong ng maraming kabataan sa online gambling. Ikinaalarma ng mambabatas na maaari kasing ma-access ng mga mag-aaral ang mga online gambling platforms kapag hindi nababantayan ng mga matatanda. Ayon kay Gatchalian, dahil nakatutok ang mga kabataan sa cellphone o computer ay mas madali silang mahikayat ng mga online gambling advertisements na nasa websites at social media platforms gaya ng Facebook, X, Instagram, TikTok at YouTube. Tinukoy pa na kahit labag sa batas para sa mga estudyante ang magsugal ay walang malinaw na pambansang polisiya o mga education-based intervention para sugpuin ang online at offline gambling sa mga paaralan. Nakasataad sa batas na sino mang wala pang 21 years old o sino mang mag-aaral ng kahit anong paaralan, kolehiyo o pamantasan sa Pilipinas ay hindi maaaring magsugal. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Non-combatant evacuation operation handang ikasa ng Armed Forces of the Philippines o AFP para sa mga Pinoy sa Israel sakaling lumala pa ang tensyon sa Middle East. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. May nakalatag ng contingency plans ang Armed Forces of the Philippines sa posibilidad na magkasa ng evacuation sa mga Pilipino sa Israel. Ito ay sa sandaling lumala pa ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na siyang dahilan ng nagpapatuloy na repatriation sa mga Pilipino roon. Ayon kay AP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nakahanda ang kanilang C-130 aircraft at ang mga barko ng Philippine Navy para rumesponde sakaling kailanganin. Magugunit ang isang Pinay caregiver ang nasawi matapos magtamo ng matinding sugat sa isinagawang airstrike ng Iran sa tinutuluyan nitong apartment sa Israel noong isang buwan. Ang tawag po natin dito sa operation na ito is Non-Combatant Evacuation Operations, NEO. Matagal na po nating ginagawa ito. Nakahanda pa rin tayo. Ang guidance po natin is that i-revisit natin yung plano natin so that it is updated. And yung mga platforms natin, katulad yung mga aeroplano natin at yung mga barko ay dapat nakahanda and they are airworthy or seaworthy. Ang tinig ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para sa Bagong Pilipinas. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At ating nakalap ng mga national news, ang tabayanan ng regional news, magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya: 3K, 5K
at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaang ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mariano Marcos State University o MMSU College of Law team pasok sa quarterfinals ng National Law Debate Cup 2025. Ang detalye mula kay Rani Dorilag ng RP Lawag. Makibalubal dagiti MMSU Juris Doctor Students manipod iti College of Law iti quarterfinals ti Cordillera Law Debate Cup 2025 iti Baguio City into no Hulyo 26 iti daytoy atawen. Dediket kalpasan anang abagda kadagiti breaking rounds babenti online iti Hulyo 13 ngayon organisar ti St. Louis University Debate and Mooting Society. Nabigbig dagiti miyembro ti MMSU COL team Adaninya Cristel Sumintak, Joanna May Mata, Ken Francesca Rapada, ti second breaking team. Anang abag iti namitlo ang nagsisaruno. Idinto ti team The Princess Camille Ann Lazaga, Rhea Angeline Manguba, Ken Rex Antonius Morales ket nakarang 4 ken ti grupo da Dana Merrill Gapas, Santer Dale Kaliw ken Jan Maria Dimaya arang 9 ket isuda ti umuna iti reserba. Bayat ti breaking rounds nabigbig ni Morales kas overall speaker ket kadwana Dalazaga a 6th place ken ni Manguba a 10th place. Karaman pay dagiti adjudicators manipod iti universidad iti break round agraman ni Mark Charlie Katunggal iti 5th place ang nagserbi kas chief adjudicator iti Duaricos. Iti dadto mga pwesto ket karaman da Maria Angelica Ranada kas 8th best judge ken ni Ninochka Andres kas 10th base judge idinto ni Roman Nalupta ket nakipartisipar kas adjudicator. Nagserbi a coaches iti debate teams manipod iti universidad ada attorney Vix Dasil ken ni attorney Eric Carl Nicolas Aguilar iti boben ti suporta ni COL din Attorney Brian J. Corpus. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 32 magsasaka na kabahagi ng Participatory Guarantee System sa rehiyong Ilocos sumailalim sa Organic Post-Harvest Technology and Product Labeling Training. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa report.
Indauluan niya Agricultural Training Institute o ATI Ilocos Region, Sulimaran Agaw, ya panangipasal unang organic post-harvest technologies tan product labeling para talumplo tan duaran dumaralos, ya kabyangan ya nimiran Participatory Guarantee System o PGS, Region 1, say manunan gagala, na sayan panangipasal at say pangiter, ya karuman irang dunong at sari mibibiyang at PGS, ya sakay a sistema a kalidad a akasentro ed lokal a sistema ya saray individual ya mibibiyang ed organikon agrikultura say panangipasal ed ginawa ed saray aktual ya lugar ya produksyon ya organikon produkto saray mibibiyang ed naigdan ya pankanawnawa yaman proseso ya tsokolate tan tableya ya uusaran so organic cacao eksperyensya ed pangusar na saray rehistradon paraan ya panagproseso tan teknolohiya kayari ya panag-ani ya nayarin usaran pian napaaligwa so produktuda say panangipasad at mangisulong mat niya maong iran kagagawa yung organikon panagtanam unungad saray nilatnag ya estandarte. Manlalapod RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Overseas Workers Welfare Administration o OWA Mountain Province tatanggap na ng aplikasyon para sa mga scholarship ng Overseas Filipino Worker o OFW dependents simula July 16. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontok. Mangrugi itang aldaw July 16 ket ag-akseptar iti aplikasyon para iti scholarship programs ti Overseas Workers Welfare Administration wenno OWA Mountain Province para iti academic year 2025 to 2026. Sigon iti OWA Field Office, 56 scholarship slots tinaialokar para kadagiti kwalipikado nga aplikante iti probinsya. Karaman kadagiti programa ang mabalin nga applyan dagiti dependent ti Overseas Filipino Workers wenno OFWs ket Education for Deployment Scholarship Program 2 wenno EDSP ken OFW Dependent Scholarship Program 1 and 2 wenno ODSP. Ti mabalin ag-apply kadagitoy a programa ket anak ti OFW nga aktibo a miyembro iti OWA wenno kabsat na no bilang isuna ket awan asawa na. Ti aplikasyon ket online babaan iti OWA website ken agpatingga intun July 30 itatanga tawen. Manipod ditoy Bontok, Donna Cawisbalio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Buenavista, Quezon, nilagdaan ang kauna-unahang environmental code na naaayon sa pambansang pulisya. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Nilagdaan na ng pamahalaang bayan ng Buenavista, Quezon ang kanilang kauna-unahang environmental code na naaayon sa mga pambansang polisiya ukol sa kalikasan. Ayon sa pabatid ng DENR Calabarzon, pinangunahan ni na Mayor Reynaldo Rosilla Jr. at Attorney Roberto Oliva, Pangulo ng Society of Filipino Foresters, ang pagpirma sa nasabing code. Binuo ang code sa pamamagitan ng serye ng konsultasyon at workshop mula Pebrero hanggang Abril 2025, katuwang ang DENR, Department of Tourism at iba pang ahensya. Ito ang kauna-unahang environmental code sa jurisdiksyon ng Senro Katanawan na magsisilbing gabay ng LGU sa pangangalaga ng likas na yaman at pagsusulong ng ecotourism. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lungsod ng Puerto Princesa na pabilang sa top 20 richest cities sa bansa. Magulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Aga pabilang ang syudad ang Puerto Princesa sa top 20 sa mga gandang syudad sa nasyong Pilipinas sa sobra 18 kabilyong pesos nga anang asset. Sa dagong 2023, sigon sa lista ang City Information Office.
Tingid ang kabot ang sobra tinga sa milyon ang agbirisita sa Puerto Princesa nga 76% nga pagtaas kumpara sa dagong 2022. Aga paretda ang pamunuan niyang syudad. Ang Puerto Princesa nga aga tarabang ang pagkakatiner i mababel nga lugar pareho ang Santa Lucia Environmental State nga may planong investment nga halos 200 billion ig ang ingsusuwestyon nga iwahig mega economic zone ang aga pabaskag sa posisyon ng syudad bilang sentro ang ecotourism ig negosyo. Padayundang ig papapapreso ig aga tangkilik sa commercial fisheries ang fish port nga ing bibilan ang 62% ang produksyon ng isda sa nasyon nga aga tatabang sa mga industriya pareho ang processing, cold storage ig export trade. Agalistara ang syudad ang 10.6 o 10.6 GDP growth nga pinakamataas sa 33 ka urbanized cities sa enterong nasyon nga mas madasig kesa sa pagnasyong average nga 5.5%. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagbabalakas ng keso industry sa bayan ng Gandara, Samar, isinusulong. Narito ang report ni Suzette Pretensio ng RP Calbayog. Padayon ang pangalimbasog sa bungto san Gandara nga parigunon ang irak kilala nga Quezeo pinaagi sa espesyal nga meeting kakulop Hulyo 15 sa Quezeo Center, Barangay Kasandig. Ginorganisa ini nga katitirok para mag-urusa ang mga miyembro sa Quezeo Producers Association sa paghiurusa sa direksyon ngan pagdiskubre sa pamaagi nga mas mapahilawig ug mapakusog ang kalidad ng merkado sa lokal nga produkto. Ini nga aktibidad nagpapakita san kusog nga kooperasyon sa lokal nga komunidad ng LGU basi masiguro nga magpadayon ang pag-uswag sa industriya, matipigan ang tradisyon ngan makahatag mas maupay nga pangabuhian para sa mas damo nga Gandarenyo. Usa ining importante nga pitad para himuon ang Gandara nga modelo sa lokal nga dairy production para sa masunod nga henerasyon. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. City Nutrition Office sa lungsod ng Tandag nagsagawa ng nut-tree planting. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Gipasiugdahan ning syudad sa Tandag, Surigao del Sur ang nut-tree planting o clean up drive pinasubay na sa pagselebrar sa National Nutrition Month ning bulan sa Hulyo. Sa pagsaulog sa ika-51 nga National Nutrition Month, ang City Nutrition Office nagpahigayon og nut-tree planting sa mga fruit-bearing trees o clean up drive dito sa City Nursery sa Barangay San Jose. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpakita sa kamahinungdanong koneksyon tali sa kinaiyahan, seguridad sa pagkaon o kalig-on sa komunidad. Nasairan nga ang tema sa National Nutrition Month celebration karong tuiga mao ang food at nutrition security maging priority. Sapat na pagkain karapatan natin. Nagpasabot kini nga ang tanang tawo adunay katungod alang sa luwas ug igo nga pagkaon. Mitambong sab sa mga kalihukan ang mga opisyal sa Dakbayan, Nutrition Committee sa DNR Surigao del Sur, kapulisan, mga grupo sa estudyante ug mga health workers. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga benepisyaryo ng school-based feeding program ngayong school year 2025 to 2026 sa lalawigan ng Sulu na bawasan. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Holo. Tiyataharan pa sin Health and Nutrition Section at awa HNS inapagdatong si mga commodity para school-based feeding program. House School Year 2025-2026 sa mapuas inapaon training of trainers at awa TOT. Bangduunon kan Hadja Sherilyn Taji, SBFP Program Coordinator, sin Health and Nutrition Section sin Minister of Basic and Technical Education Sulu Division. Impagtukbal ang may nakadepende niya pagdatong si mga commodity deng ha MBHT BARM. Iban na pagbisita si Nabog Team supay magpaon sin inspection iban orientation
orientation hall sila tulan sala sinasabot program. Miyawaing taon si mga beneficiary ding habakas katluan ngay mo kabataan halawom sinang gatusang putag 8 ka eskulan sinakalabay taon. Pahang putag 2 nga imo kabataan na kumayan halawom sin kapituan tag 2 ka eskulan na tahon yan. Aka na dunhay ni inhang po akap school siban sinhang po tag isa madrasa malain kan na doble sab in taod at awa ka ituan sina feeding days. Bang doonon hapag assess sina HNS, malagyan ng kamumpaatan sina school-based na feeding program. Asabab na katawang ini, hapag taas yung mga attendance si mga kabataan na mga kaiskulan. Dahil RP Holoy ni Fatma Delicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnegosyo at kalakalan. Tumaas ang padalang pera ng mga overseas Filipino nitong Mayo ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Base sa pinakabago nilang datos, umakyat sa $2.66 billion ang remittance ng mga Pinoy na nasa ibayong dagat noong Mayo, 2.9% na mas mataas kumpara sa May 2024 figure na $2.58 billion. Ayon sa BSP, ang pagtaas ng kabuang remittances ay bunga ng tumaas na personal remittances gayon din ng sumiglang cash remittances. Bulto ng mga padala ay mula sa land-based overseas Filipinos na may ambag na $2.12 billion habang ang $536 million ay galing naman sa sea-based overseas Filipinos. Top sources pa rin ng remittances ay ang mga bansang Estados Unidos, Singapore, Saudi Arabia, Japan at United Kingdom. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, nakapag-remit ng 1.47 billion pesos na dividend ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa pamahalaan. Sa isang seremonya sa tanggapan ng Department of Finance o DOF, personal na tinanggap ni Finance Secretary Ralph Recto ang ambag ng SBMA na siya anyang pampondo sa mga gastusin ng gobyerno. Anya, espesyal ang dividend remittances ng mga government-owned and controlled corporation o GOCC dahil bukod sa nakalilikom na ng pondo ang pamahalaan ay hindi na kinakailangan pang magtaas ng buwis. Salig sa dividend law, minamandato ang mga GOCC na mag-remit sa national government ng hindi bababa sa 50% ng kanilang net earnings sa kasagsagan ng preceding year bilang dividends. Upang ma-maximize ang non-tax revenue, nauna nang nag-request ang DOF sa GOCC na iakyat sa 75% ang kanilang dividend shares. Samantala, kasabay ng pag-remit ng kanilang ambag, pinagtibay ni SBMA Administrator at Chairperson Eduardo Jose Alino ang kanilang dedikasyong suportahan at epektibong maagapayan ang mga inisyatibong magtataguyod sa bansa, maging ang mga serbisyo publiko at pagpapaunlad sa infrastruktura. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Siniguro ni Bases Conversion and Development Authority o BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang na nananatiling main goal ng kanilang ahensya ang pagpapanatili sa transparent at masinop na paggasta sa pondo ng bayan. Ginawa ni Bingkang ang pahayag matapos na iulat nito ang ika-15 taong sunod na unqualified or unmodified opinion maging ang markang free from material misstatements na nakuha ng BCDA mula sa Commission on Audit o COA. Ayon kay Bingkang, ang pinakabagong financial statement ng COA ay kumakatawan sa pagsiguro ng ahensya sa transparensiya at accountability mula sa kanilang mga operasyon. Kinilala nito ang mga kawani ng BCDA na patuloy na tumutupad sa mandatong tumitiyak na ang public funds at resources ay maayos na nagagamit. Salig sa Republic Act 7227, minamandato ang BCDA na i-transform ang mga dating kampo militar bilang sentro ng paglago. Ang mga revenue na nakukuha nito ay buwat sa land disposition, lease, joint ventures at concession fees. Bahagi ng mga pondong ito ay nire-remit sa Bureau of Treasury bilang dividends at kontribusyon sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at iba pang beneficiary agencies. Ang nalalabing revenue ay ginagamit naman sa reinvestment ng mga infrastructure project upang mapalakas ang mga economic zone, mapahusay ang regional connectivity at makaakit ng pamumuhunan. Noong nakarang taon, umabot sa 22.1 billion pesos ang kinita ng BCDA, 3 beses na mas mataas kung iambing sa 7.3 billion pesos na naitala noong 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisimulan na ng Aboitiz Power Corporation sa pamamagitan ng wholly-owned subsidiary ng Thermapower na East Asia Utilities Corporation o EAUC ang pagtatayo ng 30-megawatt hybrid battery energy storage system o BESS project sa Mactan Economic Zone sa Cebu. Ayon sa kumpanya, target na makomisyon ang proyekto sa unang bahagi ng 2026 at inaasahang magiging kauna-unahang large-scale energy storage system sa gitnang Visayas. Sa pamamagitan ng kanilang BESS sa Cebu, maagapayan nito ang reliability ng supply ng kuryente buwat sa tumataas na demand na dala ng mga industriya, negosyo at bagong new locators sa Ecozone. Ang Thermapower o Thermapower ay isang subsidiary ng Aboitiz Power habang ang EAUC ay napapasailalim ng Therma. Enero ngayong taon nang maaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang EAUC Hybrid BESS. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, sa tulong ng nasabing proyekto ay masisigurong stable ang power supply, gayon din ay mapalalakas ang bahagi ng variable renewable energy sa kabuang power mix ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa layong mapalakas pa ang pag-adopt ng mga customers sa 5G network, inanunsyo ng Smart Communications Incorporated, ang wireless unit ng telco giant na PLDT Incorporated, ang pagbabawas ng resources nito na nakatuon sa 3G network. Ayon kay Smart Chief Technology Officer Menardo Butch Jimenez Jr., babawasan na nila ang nakadedicate na resources sa lumang 3G network upang mabigyang focus ang kasalukuyang 5G footprint. Sa pamamagitan kasi anya ng 5G technology, nabibigyang pagkakataon ng mga Pilipino na makasali sa digital economy at magkaroon ng mga bagong oportunidad sa global stage. Nakalinya rin anya ang hakbang na ito sa isinusulong ng pamahalaan na digital competitiveness at inklusibong pagtataguyod ng bansa. Base sa huling datos ng Smart noong 2024, aabot na sa 59 million ang mobile subscribers nito, kung saan 97% dito ay mula sa 4G at 5G users, habang ang natitira ay mula sa 3G users. Dahil sa negligible na lamang ang bilang ng 3G users, patuloy ang paghikayat ng Smart sa mga subscriber nito na lumipat na sa 5G network at masubukan ng mas mabilis na serbisyo ng nasabing teknolohiya. Nauna nang naglaan ng 73 billion pesos ngayong taon ang kumpanya para sa pagpapalakas ng 5G network at iba pang mahahalagang proyekto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, July 16, 2025, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 56 pesos and 74 centavos. 38 centavos sa Japanese yen, 44 pesos and 15 centavos sa Singaporean dollar, 0.4 centavos sa South Korean won, 7 pesos and 90 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 22 centavos sa Hong Kong dollar, 75 pesos and 96 centavos sa United Kingdom pound, 65 pesos and 84 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 36 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 13 centavos sa Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga may init na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan ng sigwada ng mga may init na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon maya-maya makalipas ang ilang paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahina-hinalang mga link.
Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para sa pasada ng mga mainit na sports balita ngayong araw, unahin natin ang basketball. Nananatiling malinis ang kartada ng Philippine-based team na Strong Group Athletics o SGA sa nagpapatuloy na 44th William Jones Cup sa Taiwan. Martes ng hapon ng pataobi ng defending champion ng Qatar Team B buhat sa 81-54 na final score. Top performers ng Strong Group sa match si DJ Fener at Javi Gomez Del Llano na kapwa kumana ng 18 points habang 10 points at 9 boards naman ang ambag ni Ian Miller. Sa unang frame ng second half, nasa manageable 52-39 pa ang scores bago umalagwa sa 70-47 ang advantage ng SGA kontra Qatar. Pagsapit ng fourth quarter, dito na pinakawalan ng Strong Group ang 11-7 run dahilan para tuluyang selyuhan ang ikatlong sunod na panalo sa torneo. Matapos ng match kontra Qatar, sunod na assignment ng SGA ang Australia United ngayong Miyerkules alas 5 ng hapon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa basketball pa rin, move on na. Ito ang naging panawagan ni San Miguel head mentor Leo Austria sa kanyang mga alaga matapos ang kontrobersyal na Game 1 loss ng kanyang team kontra TNT Tropang Giga sa unang sigwada ng Best of 7 series sa PBA Philippine Cup Finals. Ayon kay Austria, hindi na nila kontrol ang tawagan na nangyari noong Game 1 at makabubuti kung mag-focus na lamang sila sa Game 2. Mas mainam din anya kung gagamitin ng Beermen ang pagkatalo bilang motibasyon para sa susunod na laro lalo't patunay ang huling game na kaya nilang tapatan ang Tropang Giga. Maalalang naging kontrobersyal ang mga nalalabing segundo ng bakbakang Tropang Giga at Beermen noong linggo dahil sa itinawag na basket interference sa tangkang dunk ni San Miguel bigman Mo Tautua. Dahil sa pito, hindi na naistablisan ng Beermen ang isang puntong kalamangan sa TNT at nagpaunsyami pa sa kanilang momentum hanggang sa huling buzzer ng last quarter. Bagaman dismayado ang team sa naging tawag, minabuti nitong hindi na ituloy ang pagsasampa ng formal na protesta. Ngayong Miyerkules ng gabi, tatangkain ng Austria-led squad ang pagkalawit sa Game 2 upang ipawalang bisa ang 1-0 lead na tangan ngayon ng Tropang Giga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, lipat naman tayo sa gymnastics. Siniguro ni Carl Edru Yulo, ang nakababatang kapatid ni Paris Olympic double gold medalist Carlos Yulo, na gagawin niya ang lahat ng makakaya sa kanyang maiden stint sa Artistic Gymnastics Junior World Championships sa Nobyembre. Sa pulong balitaan nitong Martes, aminado ang nakababatang Yulo na iba ang estilo at forma niya kumpara sa kanyang kuya, ngunit may tagalayan niya siyang motibasyon na nakukuha sa nakatatandang kapatid. Sa kabila ng ekspektasyon sa kanyang performance mula sa pagiging isang Yulo, ang tuon ng 17 anyos na si Eldru ay ang maipamalas ang best performance bilang naiibang gymnast. Ang paglahok ni Eldru sa Junior World Championships ay ang kanyang huling laro bilang junior bago ang tuluyang pagsampa sa senior level kasama ang kanyang kuyang si Carlos. Ilang buwan bago ang torneo ay nakatakdang lumipad patungong Japan ang rising star para simulan ang training kasama ang dating mentor ng kuya nito na si Munehiro Kugumiya. Planong salihan ni Eldru ang lahat ng event sa torneo, tanga ng pangarap na makasama ang kanyang kuya bilang representatives ng Pinas sa susunod na Olympics.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula gymnastics, baling naman tayo sa golf. Nagpahayag ng buong suporta ang National Golf Association of the Philippines o NGAP mula sa planong pagsama ng golf sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Ayon sa NGAP, napapanahon ng lumikha ng mga oportunidad sa loob ng Pilipinas, lalo't matagal na ring dumadayo sa ibang bansa ang karamihan sa elite junior golfers sa pamamagitan ng collegiate systems para makamit ang kanilang mga pangarap. Isang magandang halimbawa nila ng talento ng Pinoy ang near podium finish ni Filipina golfer Bianca Pagdanganan na nagtapos bilang 4th placer sa 2024 Paris Olympics. Patunay na kayang makapagsabayan ng mga Pilipino sa global stage. Dagdag pa nito na ang pagsama ng golf sa UAAP ay hindi lamang magpapalawak sa naaabot ng sport, kundi nagiging bagong platform sa mga student athlete na nangangarap ng matatayog. Kamakailan nang banggitin ni Philippine Sports Commission Chair Patrick Gregorio ang planong partnership ng komisyon at UAAP para sa posibleng pag-introduce ng mas marami pang Olympics sports sa liga at maski sa member schools. Layo ng hakbang na mahasa ang mga batang atleta tungo sa pagiging national athletes at potensyal na pagpaparami pa ng mga karangalan buwat sa regional at international competitions. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating sports balita, mas lumakas pa ang promosyon ng 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship sa bansa. Ito'y matapos na magkasundo ang Light Rail Transit Authority o LRTA kasama ang Philippine National Volleyball Federation para sa pag-promote ng kampyonatong itatanghal sa bansa sa Setyembre ngayong taon. Salig sa kasunduan, magsisilbing advertisement board ang mga tren ng LRT2 para sa isasagawang hosting ng Pinas sa nasabing torneo. Bukod sa handrails at ceiling areas ng mga tren, nakabalot din ang buong tren ng promotional ads tampok ang mga pinaka-mauhusay na volleyball players at teams sa buong mundo, kabilang na ang Alas Pilipinas men's squad. Matapos ang promo partnership kasama ang LRTA, sunod na event naman ng official countdown official countdown para sa nasabing World Championship ay ang paglulunsad ng set na natin to sa Hulyo 18. Arangkada ang 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship sa Setyembre 12 hanggang 28 sa Smart Araneta Coliseum at SM Mall of Asia Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Ang tabayanan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalimas lang po ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba?
Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Star-studded ang ika-8 Eddies o Entertainment Editor's Choice ng Society of Philippine Entertainment Editors o SPEED sa Hulyo 20, 2025, Linggo ng gabi sa Pasay City. Iho-host ito ni Kailin Alcantara, Darren Espanto, Alexa Ilacad at Kayla Estrada. Ang host naman sa red carpet ay sina Alexa Miro at Mr. Fu. Performers naman sina Eric Santos, Jackie Lublanco, Kule Desma, Arman Ferrer, Ay Segura, Carla Guevara La Forteza at David Young. Pagpupugayan bilang box office heroes sina Catherine Bernardo, Alden Richards, Vice Ganda, Joshua Garcia, Julia Barreto, Dennis Trillo, Ruru Madrid, Vic Soto at Papa P. Piolo Pascual. Pararangalan naman bilang movie icons sina Direk Loris Guillen, Odette Can, Perla Bautista, Pen Medina, Rosemary Hill, Eddie Mesa at national artist na si Kidlat Tahimik. Recipients ng special awards ang GMA Pictures at Nathan Studios, pati sina Ogie Diaz, Crispina Belen at RS Francisco. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, binigyang linaw naman ni Aura Briguela ang pinagpasapasahang viral post sa Facebook tungkol sa pagtawag sa kanya ng isang content creator na bro, imbes na pronoun niyang her. Pinabulaanan ni Aura na siya ang nagmamayari ng Facebook page na may pangalan niya at mayroong 1.1 million followers. Mensahe ni Aura, quote-unquote, "I just want to clarify that I don't own that Facebook page and I don't have any official Facebook page that's personally handled by me." Sa nasabing post, may nakalagay na admin sa dulo nito na nagpapahiwatig na hindi siya mismo ang nakikipagsagutan sa content creator na si Sir Jack Argota. Pero ayon kay Aura, hindi sa kanya galing ang mga nasabing post kaya umiiwas na raw siya sa negativity. Aniya, quote-unquote, "Lastly, I didn't say anything about Jack's post because I don't want to get affected by his negative energy." Mas pinagtutuunan na raw ng pansin ni Aura ang mga positibong nangyayari sa kanyang buhay, lalo na ang kanyang pagtatapos sa senior high sa University of the East Manila. Pagtatapos ni Aura, quote-unquote, "I just want to focus on the good side where people are showering me with love and sweet messages, especially in this special moment." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tila hindi naman matanggap ng kapuso actor na si Will Ashley na taping friend pa rin sila hanggang ngayon ng kapamilya actress na si Bianca De Vera. Sa X, nag-upload si Will ng video nila ni Bianca kung saan ay sinisingil niya ang actress sa ipinangako nitong
pagpapa-full tank sa kanyang sasakyan noong nasa loob pa lamang sila ng Pinoy Big Brother o PBB House. Sina Will at Bianca ay naging housemates sa PBB Celebrity Collab Edition. Sa isang episode ng Hit Kapamilya reality show, nangako si Bianca kay Will na paglabas sila ng bahay ni Kuya ay ipapa-full tank niya ang sasakyan ng aktor nang kunan siya nito ng donut. Ikinatuwa at ikina-excite naman ito ni Will. Maraming netizens, partikular na ang kanilang fans na Wilka, ang nag-aabang sa pagtupad ng pangako ni Bianca kay Will. Sa X, in-upload ni Will ang video nila ni Bianca habang tinatanong niya kung kailan tutuparin ng kapamilya actress ang ipinangako nito. Sabi ni Will, quote and unquote, may nagpapatanong kailan mo raw ibibigay yung full tank ko. Kinuha ko yung donut mo. Mahihinuha ang pagkagulat ni Bianca sa tanong ni Will sa kanya. Natatawa niyang sagot, quote and unquote, mamaya ipapa-full tank ko. Basta wag lumaki yung ulo, ipapa-full tank ko yan kahit araw-araw. Hirit naman dito ni Will, quote and unquote, uy, araw-araw, narinig niyo yun ha? Bawi naman ni Bianca, quote and unquote, hoy, hindi, joke lang. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, kasabay ng pagtatapos rin ng afternoon drama series ng GMA7 na Mommy Dearest ngayong linggo, hudyat na rin ito para sa aktres na si Camille Prats na magpahinga muna mula sa pag-arte. Si Camille ang gumaganap ng kontrabida na si Olive sa Mommy Dearest. Ayon kay Camille, kahit gustong-gusto niya ang kanyang ginagawa, pinili niyang magpahinga muna pagkatapos ng teleserye. Unti-unti na rin kasing lumalaki ang kanyang pamilya. Si Camille at asawang si Vijay Yambao ay binayayaan ng 2 anak, sina Nala at Nolan. Si Camille ay may anak ding lalaki sa yumaong asawa na si Anthony Linsangan, si Nathan. Si Vijay naman ay may isa ring anak mula sa dati niyang karelasyon, si Ice. Kaya maituturing na silang blended family. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga ka-chismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Steph Vicente sa ating showbiz balita. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring naging tagapaghatid ng showbiz balita sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.